Nako po, nag-viral po mga kapida, no? Ito hong audio, okay, na inilabas po mga kapida ni dating Congressman Mike Defensor, ano? Itong audio na ito ay pag-uusap daw ito mga kapida sa pagitan po ni dating Marine Officer Orly Gutesa, no? At saka ng kanyang asawa po mga kapida. Okay? Ito po kasagsagan po ito mga kapida, ano? Nung nawala po si Orly Gutesa matapos pong tumistigo ito, ano? Diyan po sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, that time, sa pangunguna po makabida ni Senador Rodante Marcoleta. Okay? Now, pakinggan muna natin itong audio na inilabas po ni Congressman Mike Defensor during the Pandesal Forum po mga kabida, no? Okay? At pagkatapos niyan, magre-react po tayo. Narito po. Cellphone, lumilipat ba? Hello? Inaanto ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? Yung may na po. Lakas ang boses. Nagingi. Tumawag si kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyohan ka para may record. May record kami, i-record namin. Han. Oh, Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? sila. Ina-record na wala? Ano sabi-sabihin? O sabihin mo ko lang ano nangyari doon para may record namin. Yun nga, binidyoan ako ng nakaraang araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na hindi na si Marcoleta pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinangakuan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi kasi wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romualdez. Yun lang ang nakalagay doon na ayaw ko dapat pirmahan. At hindi naman ako ang gumawa ng statement na yun. Sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang. Yun lang yung nasingit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi, nasa ano yun. Parang Gitna? 9 sa 12 yung kita ko doon. Tapos may upang 24. Ng pera. Ba't ang haba naman? Sila gumawa eh. Pero yung affidavit mo nung una, nandun pa yon. Wala yun, ibang version yun. Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. No, pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila, hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam kung ano. Idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi eh. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya wala ko magawa. Anong kapalit? Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo, wala nang maggugulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin, Han, Kaya nga, sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. kaya sabi ko sa iyo pag nakaraan, gusto ko nang gulong-gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog-tulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, minom ka muna ng maligang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Anak.
Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, text mo agad sa akin. Kung sakali man, pabantayin mo lang sila doon kung may hearing ng 14, pabantayin mo na lang sila sa city. Mabantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo-tatlo yan. Tatlo-tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob. Doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo. Plano nila sa akin. Ayun po. Okay? Hindi naman po nakadetalye doon, mga kabida, kung kailan talaga yung exact date, nung kinuhanan po, mga kabida, okay, ng asawa po ni Orly Gutesa, yung audio na yun. Alright? Pero malinaw po, mga kabida, na ito po ay nung kasagsagan pa po, mga kabida, ng investigasyon ng flood control projects po, mga kabida. Okay? Actually, sinabi po ni Defensor na matagal na po sa kanya yung video na yun, yung audio, mga kabida. Pero hindi lang po niya inilabas, sa pangangamba po, mga kabida, na baka mas lalo hong gipitin po, ito hong si Orly Gutesa, mga kabida. Diba, kung maalala po ninyo, bigla hong nawala, ito hong si Gutesa, na parang bula po, mga kabida, po. Matapos pong tumistigo ito, mga kabida, dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee. Okay? Marami hong naghahanap po sa kanya, mga kabida, during that time. Okay? Kahit na po ito hong si Ombudsman Boying Rimulya, inimbitahan po ito hong si Gutesa, para maging testigo din, sa ginagawang investigasyon din, mga kabida, ng Ombudsman. Pero hindi na po ito nagpakita po. Okay? Now, balikan po natin yung audio, Parang lumabas doon, mga kabida, na gusto kong baguhin po, ni Gutesa yung kanyang narrative. Kasi kung maalala po ninyo, mga kabida, doon ho sa unang affidavit na binasa po ni Gutesa, doon ho sa Senate Blue Ribbon Committee, malinaw po na tinumbok po, mga kabida, ni Gutesa, yung kanyang partisipasyon, sa delivery of cash po, mga kabida, gamit ang mga maleta, doon ho sa bahay po ni Romualdez, sa may McKinley Street, okay, sa may Taguig, okay, na yung pera na yun ay nanggaling doon ho sa bahay mismo ni dating Congressman na Zaldico, mga kabida. Okay? Yun yung laman po doon ho sa unang affidavit. Okay? Pero kung pakinggan po natin yung pag-uusap po, ni Gutesa at ng kanyang asawa po, mga kabida, meron ng bagong affidavit, okay, na ginawa. Okay? At pinapirmahan po, mga kabida, doon ho kay Orly Gutesa, doon ho sa bagong affidavit, marami daw yung idinagdag doon, isiningit, na hindi naman daw totoo mga kabida. O, katulad na lang po doon ho sa sinabi po ni Gutesa na pilit daw na idinidiin po, mga kabida, doon ho sa affidavit na yun ni Gutesa, yung bago, ito hong si Marcoleta, tsaka si Mike Defensor po, mga kabida. Okay, na nasa likod po dito ho sa paglabas po ni Gutesa, At sinabi pa doon na pinangangkuhan daw ito hong si Gutesa, ng pera. Okay? Nitong dalawa po, mga kabida, po. Okay? Which is, according to him, hindi naman po totoo. Okay? Hindi naman po totoo po, mga kabida. So, yan. Hanggang ngayon, wala pa pong may alam, kung saan po si Gutesa po makabida, po. Di ba? So, yun yung ebidensya po ni Congressman Mike Defensor po, makabida, na talagang meron pong pressure doon ho kay Gutesa, makabida, para lang pong baguhin yung kanyang unang statement po, patungkol ho sa kanyang isiniwalat na partisipasyon po niya doon ho sa pag-deliver po ng mali-malitang pera po, mga kabida, po. Okay? Diba? So, what do you think? Ano po yung tingin po ninyo dito, mga kabida, po? No? So, dahil dito, okay, inilabas po ito ni Congressman Mike Defensor, dahil ginamit po, mga kabida, ng Office of the Ombudsman, ito hong testimonya po
ni Orly Gutesa. Laban ho dito kay dating House Speaker Martin Romualdez po, mga kabida. Kaya dahil ho dito nananawagan po ito hong si dating Congressman Mike Defensor kay Ombudsman Boying Rimulya na protektahan po ito hong si Gutesa, mga kabida. Okay? Dahil yun nga yung kanyang testimonya po ang ginamit, okay, laban ho dito kay Romualdez. Okay? At hindi lang po si Gutesa po ang ginamit po ng Office of the Ombudsman po, mga kabida. Pati na rin yung 18 mga dating sundalo po, yung kanilang testimonya po, mga kabida. At of course, si dating Congressman Zaldico, mga kabida, po. Ang tanong po ngayon paano ho maprotektahan po mga kabida ng Ombudsman? Ito kong si Gutesa ni Anino, ni lokasyon po ay hindi po nila alam Okay? Hindi po nila alam kung saan na po si Gutesa ngayon, mga kabida. Kung buhay pa ba ito, okay? Kung nasa Pilipinas pa ba ito, mga kabida, po. May mga bali-balita po, na nag-abroad na raw Okay? Sinadyang pinalabas po, ng bansa, mga kabida, para po hindi po makapagtestigo. Okay? Laban ho sa mga personalidad kung saan po ay kilalang-kilala po niya, mga kabida, nung time na siya po ay nagtrabaho, kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico bilang security personnel, mga kabida. Okay? Yun yung malaking tanong po Okay? Nasaan na po si Gutesa, mga kabida? Okay? Now, doon sa audio na yon, malinaw na meron pong puwersa na gusto kong idiin ito kong si Marcoleta at saka si Defensor. Okay? May puwersa po mga kabida na gusto kong baguhin yung naratibo po ni Gutesa, Okay? Para isalungat po, ni Gutesa yung unang testimonya po niya, mga kabida. Okay? Nung kanyang sinabi doon ho sa Senate Blue Ribbon Committee, po. Alright? Ang tanong, sino po yung nasa likod doon ho sa magpapabago po, mga kabida, ng testimonya po ni Gutesa? Okay? Sino po ang gumawa ng affidavit, yung bagong affidavit na pinirmahan daw ni Gutesa? Wala ko siyang magawa wala siyang choice. Okay? Napilitan po siyang pumirma po, mga kabida. Sabi doon ho sa audio, Okay? Kahit na alam po niya na may mga bahagi doon ho sa bagong affidavit na hindi po totoo, mga kabida. Okay? Siyempre naman, nangangamba din siya, sa kaligtasan po ng kanyang pamilya po, mga kabida, po. Diba? So, eto, it goes to show talaga na marumi po talaga, yung politika po dito sa Pilipinas, mga kabida, Kung pagbabatayan po natin yung audio conversation po sa pagitan po ni Gutesa at ng kanyang asawa po, mga kabida, po. Okay? Sa palagay ko ninyo, may kinalaman po ito, mga kabida, sa corruption, sa flood control projects, Okay? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.